Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Balak tumakas pero natiklo pa rin. Kuting ng Norte at Liza Smugs kinasuhan sa Germany. Nako, na counterintelligence. Kung ang malas nga naman talaga ay umatake na ay wala ka ng talagang takas. Kahit lumipad ka ng ibang bansa, sinusundan-sundan ka pa rin. Ganito nga ang nangyari kay Kuting ng Norte at si Liza Smugs. Kahit panay ang tago nila upang maimbestigahan ay hindi pa rin sila makatago or makatakbo. Totoo nga ang sabi nila, the truth shall always come out and justice will always prevail. Sorry na lang kayo mga salot ng bayan at salot ng gobyerno. Sana nga dyan na lang kayo. Pabayaan nyo muna si Vice President Inday Sara ang mamuno sa ating bansa. Tsaka na lang kayo bumalik kapag maayos na ulit ang ating bansa at angkinin nyo na lang ulit ang achievement. Di bale, sanay na kami sa inyong pangbubudol at panluloko. Wala nang bago dyan. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, kung ganyan lagi ang ginagawa nila sa taong bayan, kahit magpatawa sila sa ibang bansa, walang kwenta yan. Mas lalong di gagaling ang kanyang sakit dahil sa kanilang kahayupan sa taong bayan, makakarma silang lahat. Sabi din ng isang netizen, their trillions won't stop karma to do its work. Start na yan sa age nila, akala yata di sila babalikan ng kalokohan nila. Karma is just around the corner. Let's wait and see. Lahat ng kasamaan pinagbabayaran. There's somebody almighty up there. At sabi din ng isang netizen, gosh, yan ang pera ginagamit ng couple sa palasyo. Bawas sa kaban ng bayan. Talaga lang, walang humpay na gastos. Kailan kaya mapapaalis mga yan sa palasyo? Sa inyo. Parehong suot. Okay, so January 8, cut nilang video putol-putol. Pag ikaw ay taong gobyerno, lalo na presidente ka, hindi ka pwedeng mag-record, okay, ng video na i-reserve mo ang mga video. Ito, January 8, magre-record na ako. Ang dami na lahat ng sasabihin ko. Putol-putulin na lang natin. Then by 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 na dyan sa Pilipinas, doon natin ipi-play. Ibig sabihin, di ba, pangdaraya yan sa lipunan. Kasi isipin ng tao, kasi nag-post sila ng video ni Kuting na nagsasalita patungkol din sa ano na yan, kapayapaan eklabush na yan. So isipin ng tao, 4 hours ago niya pinost. So kung 4 hours ago niya pinost, ibig sabihin 4 hours ago niya kumbaga ginawa yung video na yan. Pero the same forma, the same table, the same background, nag-release siya ng video about naman tungkol doon nga sa peace and order, tungkol naman sa pulburon, di ba? Na-vlog natin yan, 4 days ago. So, ginawa nila yung video ng 8. Tapos ngayon, ibang topic naman, pinost nila ngayong 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. That's 5 days ago. So, you have to think. So, I'm thinking na nakarating sa akin ang balita na magpapa-stem cell sila sa Germany. Okay? Hindi lang natin sure kung nakaalis na ba sila 4 hours ago, kasi 4 hours ago pinost, para palabasin sa taong bayan na si Kuting ay nasa Pilipinas lang. Nag-pre-record sila. So that video sa Presidential Communications ay pre-recorded. So, wala namang problema kung magsisik sila ng medical treatment. Diba? Walang problema yun. Pero dapat maging tapat sila sa taong bayan. Sabi ni Tyra, trabahong tamad talaga. Okay, stop na natin to. Stop sharing. Okay? So, bakit presidential communication? Ito lang ang tanong ko. Whether, kunyari, presidential siya o hindi. Bakit kailangan nyo mag-record ng video si Kuting January 8 tapos i-release nyo after 5 days? Okay? Pre-record yan. Pag umalis siya mga yan, deport. Huwag tatanggapin Pilipino. Okay, so yun yung sana, sabi ni Mars Jackie, sana may mga Pilipino sa Germany na makita sila. Okay, so yun yung tanong ko sa Presidential Communications at you Filipino people,
Tama ba yun? Na ang presidente ninyo, kaya na nag-enjoy sa pera ng bayan, lahat ng perks, pagnanakaw, pagkukorap, pareho lang yun. Pagkipagsabuatan sa smuggler, sa pulburon, di ba? Magpre-record sila, tapos ipopost nila ng ganun na lang. So, hindi natin alam na yung, dahil dito, hindi natin alam na yung ibang mga videos nila, na-record na yun. Kasi ang live, pwede mong dayain. Okay? Let's say sa StreamYard. Okay? I-record mo yung video, pwede mong i-play as live. So, pwede mong dayain. So, ito ay pangdadaya sa taong bayan na nirecord nila ng January 8 ang video, tapos pinalabas nila ngayong araw. So, anong ibig sabihin nito? Diba? So, yung nakarating sa ating report na sila ay nagpatawas sa Germany dahil sa may nararamdaman na sila. So, ang ibig sabihin, mga palangga, may puting ahas. Okay. Ayan, ito. Diba nagpunta ng palihim si babaeng ahas. Sa Germany at Langka last year. Na-vlog na pala natin yan. Baka naghahanap sila ng stem cell clinic para kay Kuting. Okay? Kuting already announced that he will visit Germany sometime in March, right? Okay. So, yun na nga ang question ko. Thank you sa kamputang ahas. So, di ba may bilag tayo na lumipad si Kuting at saka si Mel Robles, yung kasabot ni Lisa sa katiwalian dyan sa loto, yung papanalo sila ng mayamayang loto. At yung pinaka-classic, yung pinaka-malupit pala, not classic, 433 winners na hanggang ngayon walang investigation. So, the question is, kung titignan mo lang na nag-record sila ng video 5 days ago, then pinalabas nila in-upload nila ng 4 hours ago. Then may nakarating sa atin na lilipad sila o lumipad na sila papuntang Germany na itinago sa bayan. Anong ibig sabihin yan? Okay, yung itsura niya kahapon na numpa, si Recto, ano sabi ni Palangga? Nangingitim na mga eyebag niya, sabi ni Jennifer Ladrillo. Ang makikita ko dito mga Palangga, we all know, actually, we all know na sinungaling. We all know na mandorobo, mandarambong, lahat na ng kasamaan nasa kanila. Kasi business partner nga nila ang mga smuggler at ang mga pulboronic at lahat na. Kaya wala ng hustisya ang taong bayan. And the fact na pinapatigil na digital martial law, pinapatahimik na tayo, ngayon mga Palangga, pinapatahimik na tayo sa ating mga social media account like me, di ba? Ginorgor niya yung 2 page ko dito. Talagang ramdam na ramdam ng gobyernong Kuting at ahas ang power ng taong bayan. Kaya naman, sa susunod nating topic, i-close na natin yung pagpapatawas at pagpa-stem cell nila sa Germany. So kayo na yung humusga, bakit may recorded video at pinost ngayon. Baka lumipad na sila. Okay? Ngayon, actually malalaman naman kung matitino lang ang mga taong gobyerno. May matitino lang yung sa immigration. Diba? Or dun sa record ng flights. Diba? Can you do something? May iba magagaling dyan eh. Baka tingnan mo niya kung may lumipad na, kaya hindi natin alam kung anong airlines ang sinakyan nila. Okay? For sure, private yan. Diba? Okay. Stop na, i-close book na muna natin. Pumunta na tayo dito. Ito mainit-init na balita. Hindi pa rin to na ipakita sa media. Title natin, Counterintelligence Pinaalarma. Mga kababayan, totoong napapraning na si Kuting at si Lisa. Ako, tinignan ko to bago ko inulat. Kailangan ninyong malaman. Okay? Nag-release ng memorandum ang Office of Assistant Secretary for Plan and Program ng Department of National Defense. Okay? Ano yung nakalagay sa memorandum? Ano yung subject? Ang sabi sa subject dito, approve reactivation of the AFP Counterintelligence Group. Okay? Provisional. Okay? Provisional. Ngayon, sabi dito, dated January 12 of 2024, yesterday in the Philippines, January 12.
Okay, hawak ko yung ito. Hindi ko na ipapakita sa inyo, babasahin ko na lang. Siguro naman, credible naman ang lola niyo. Pakita ko na yung logo para masaya. Ito na lang, logo kasi natin pwede pakita ang ibang information. Ayan yung logo, yan yung binabasa ko, ha? Okay? Ngayon, sabi dito, transmitted for appropriate action is the memorandum dated 11/2024, signed by the Secretary of National Defense relative to the reactivation of the AFP Counterintelligence Group. Okay? Provisional lang daw ito. Okay? The Special Intelligence Force Intelligence Service and the AFP shall be activated. Okay, anong ibig sabihin nito? So, tinanong natin sa ating mga puting ahas, ano ba, sa ating mga, may alam sa ganitong klaseng mga usapin, mga palangga, kung ano ba itong nangyayari, naaalarma ba si Kuting? So, dahil pina-reactivate ni Kuting yung counterintelligence, ibig sabihin, naaaning siya. Iniisip niya, okay, na maaring, may magdedestabilisa sa kanya. Diba? Ito yung mga tamang naka-Coca-Cola eh. Ito yung tamang nakapulburon kasi pina-reactivate niya at pinalitan niya or temporarily, di ba? Temporary lang ito, pinalitan niya yung mga Special Intelligence Force ng AFP. Okay, maaring, wala siyang tiwala dito sa mga grupo na ito. So, palitan niya ng bagong set na mga tao. Okay? So, again, this memorandum ay galing sa Assistant Secretary for Plans and Program. Ano ba yung counterintelligence? Ano ba yung trabaho nila? Ito yung mga departamento na bago pa magkaroon ng mga national threats, cyber attack, cyber whatever, terrorism o ano man, laban sa isang bansa ay dapat ma-action na nila, ma-counter na nila, o mapatigil nila, o ma-prevent nila na mangyayari na hindi maganda, na ang hindi magandang mangyayari sa ibang bansa. Okay? Kasi ito ay nakakasira ng ating bansa, katulad ng what? Siyempre, kung mayroong, let's say for example, may magsa-cyber attack sa ating mga ahensya ng gobyerno, pinagkukuha ang mga data, actually mismo ang gumagawa niyan, di ba? Ang gumagawa ng pag-cyber na yan, di ba, naiulat natin sa inyo yan, yung pag-hack, isa yan. Okay? Isa yan sa mga cyber security na dapat ini-ensure ng mga bawat bansa. Pero only in the Philippines, di ba, ang Congress na hack in the last year, few months ago, at sinabi ko naman sa inyo yan, yung HackMe, di ba, sila lang naman ang nag-hack dyan. So, actually, there's no point para magkaroon ng counterintelligence kung mismo ang mga tiwali sa gobyerno ang nagpapahack sa sarili niya. How can you counter a government threat kung mismo ang may nagbibigay ng threat? Itong itong nasa loob mismo ng Congress. Itong mga bataan ni Lisa na si Ashgard, si Ivan Uy ng DICT, sila mismo. Kung si Ivan Uy ng DICT, we'll talk about the communication and the cyber, kasama sila din dyan maliban sa mga cyber under PNP, kasama sila dito. Paano mo ika-counter yan, Lisa at Kuting? Ikaw mismo ang nag-uutos dyan. Kayo mismo nagsa-cyber attack sa sariling website ng gobyerno. 'Di ba? Ngayon, ang sabi niyo doon sa Congress, kung naalala ko, yung na-hack yung kunyari na-hack, hindi naman, 'di ba? Remember that issue? So how can you, Kuting, i-reactivate itong counterintelligence? Wala namang threat coming from the outside. The threat is inside. Sabi nila, secure nila ang pera. Di ba, parang nabanggit yata ni Senator Amy, I think yesterday or the other day, na ang puwersa, na kaguluhan or something na hindi maganda is coming from the inside. So, anong ni-reactivate mo, Lisa? Si Lisa may pauso lahat ng ito. Dahil si Kuting nga, si Marcos Jr., ay sunod-sunuran, walang ang betlog.
Paano mo reactivate yan? Sabi ko nga, kayo mismo ang nagbibigay ng threat. Kasi when you talk counterintelligence, ika-counter mo ang kung mayroong mga terorismo magaganap. Dapat ma-prevent yun. Paano nyo ika-counter yan na mismo si Amit Chandiramani na may mga nahulihan ng mga pampasabog at kung ano pang mga kalibreng barel at mga pampajarbog na mga palangga, pinalaya ninyo, ito yan. Ayan, non-bailable yan. Paulit-ulit ko yan. Ayan, hinuli yan mga palangga. Inulat ko na yan sa inyo. Hanapin nyo na lang. Ayan siya. Okay? Paano nyo, how come na pina-reactivate ni Kuting ang counterintelligence against, kasama kasi ito against sa pagtiti ng ating bayan, kung mismo pinalayan nyo ang mga taong sangkot sa nagugurgur. May mga high-powered, pang bratatatatak. You know what I mean, right? Oh, so walang kwenta tong counterintelligence, so mga bitter intelligence ito. You know what? Dapat sa amin, may nagbasa ako kanina sa group yata yun. Di ba? Dapat kay Maharlika nyo ibigay yung intelligence fund. Kasi itong mga intel natin, nagmaterialize lahat. At naging balita. O, ibigay nyo na sa amin, ha? Mga counter, yung funds. Ngayon, cyber threat. Yun nga, we talk about cyber threat. Paano? Sino nagsa-cyber threat? Like mga information ng ating mga kababayan. Di ba? Anong inulat ko sa inyo? Diyan sa PCSO. Philippine Charity Sweepstakes, yung bago nilang ginawa na pwede nang tumaya ng loto, ng lottery, ang ating mga kababayan kahit nasa labas ka ng bansa as long as you have valid ID and valid Philippine SIM card. Okay? Threat yan. Cyber threat yan sa mga information ng ating mga kababayan kasi, you know what? Sabi ng ating puting ahas, gagamitin nyo yan, Lisa Robles. Okay? Sabi ng aking mga puting ahas, gagamitin nyo sa mga panggigipit nyo sa taong bayan at also sa election. Hawak nyo na ang information ng OFW. So if I were you, mga palangga, mga OFW, huwag kayong tumaya-taya ng online, okay, sa lottery sa Pilipinas, sa PCSO. Kasi unang-una, hindi kayo mananalo. Dahil ang nananalo, yung mga gustong ipanalo ng mga tiwali, katulad ni Robles dyan sa loob ng PCSO. Ilang beses tayo nag-vlog about that. Now, let's talk about national threat. Kasi kailangan i-counter, kaya nag-release ng memorandum ang National Defense para i-counter itong mga national threat. Ang daming national threat sa ating bansa. Ano yung national threat? Di ba? Ang pagkakalat ng pulburon. Ang pagnanakaw ninyo, lahat yan ang national threat. Walang counter, what do you call that? Walang threat, walang destabilization outside, okay, from your government. Ang nagdedestabilisa, kayong mga hinayupa kayo. Ikaw, Kuting, Lisa, you talk about national threat. Diba? National threat, itigil mo na yung pagpupulburon mo kaya inaaratay na kayong lahat. And aside from that, mag-step down ka na bago pa mahuli ang lahat. If I were you, tandaan mo tong bunganga ko, Kuting. May power to. Diba? Sabi ko sa'yo noon, mananalo ka. Nanalo ka. Okay? Sinabi ko sa'yo yan. So if I were you, para hindi ka rin malubog sa kumunoy dahil sa ginagawa mong threat sa buhay ng bawat Pilipino dahil sa pagiging pulboronic mo at pagiging walang yagbols mo, malulubog ka hindi lang sa kumunoy. Hihilain namin kasama yung ahas mong asawa at 10 ng kanyang pamilya, hihilain namin lahat at mananagot kayo sa lahat ng ninakaw ninyo, paninira ninyo sa taong bayan, bribery and everything. That is national threat. Dahil sa pagnanakaw ninyo, ang bawat tao, bawat individual sa Pilipinas, dineprive ninyo ang karapatan nilang makakain ng tama. Dineprive ninyo ang kalayaan nila o karapatan nilang magkaroon ng trabaho. Dineprive ninyo ang kalayaan ng mga kababayan natin na makagalaw sa isang lipunan na free of pulburon.
Kayo ang national threat. Kaya yung counter intelligence na yan, na pinareactivate mo, isang kapraningan yan. Kung 100% na ang mga militar, ang AFP, ay nakikita ang isang gobyerno, ang isang administrasyon, na tama ang ginagawa mo, there's no reason para ka maaning. Di ba? Ba't ka naaning? May pa-counter ka pa, di ba? Oh. Budget 2024, nakuha na nila yung buong Philippine Airlines? I don't think, ano palangga? Ano yun? So ngayon, mga kababayan, tignan natin to. Okay? Ang threat sa bawat Pilipino na pinapamalas ninyo, especially sa aming, not only sa mga vloggers, dito sa mga netizens na nanonood, yung pag-suppress nyo sa amin, yung pag-suppress, pag-oppress, pagpapatahimik, pananakot ni Acorda, yan ang national threat. Threat, pananakot sa mamamayang Pilipino katulad ni General Macanas. Yan. Okay? Kayo ang problema. Napapraning ka na, Marcos Jr., at ikaw, Lisa Ahas, Araneta Marcos, nabubuang na kayo. Yan ang epekto ng alak, yung mga illegal substance, yung illegal substance, pulboronic. Okay? Kaya ganyan ang utak ninyo, tamang hinala. Diba? So ngayon, mga kababayan, ano pa dito? Nga. Tamang hinala na hanggang ngayon, si Lisa Smugs ay pinaghihinalaan niya yung mga tao niya sa ahensya. Katulad na lamang ng Presidential Communication sa Office of the President, pinaghihinalaan niya lahat. Kung wala kayong tiwala sa mga taong nakapaligid sa inyo dahil pinagbibintangan mong babaeng ahas, ay mabuti pang umalis na kayo sa pwesto. Total, marami na kayong nanakaw, marami na kayong nakamkam, pero hindi namin kayo titigil. I know, pag dumating ang panahon na matanggal na namin kayo, mabuhat na namin kayo ng bonggang-bongga, pagbabayaran nyo lahat ang pangangamkam ninyo sa taong bayan. Ngayon, AFP, DND, okay? National Defense. Anong kinaalarma ng boss ninyo? Well, what do you expect? Remember, mag-vlog natin na binastos ni Kuting ang mga general nung pumunta sa Malacanang na nagpatawag siya ng conference. Di ba? Pero hindi niya hinarap. Sa halip, binigyan niya ng sobre. Dinimoralize mo. Ginawa mong timawa itong mga matataas na general na nag-aral, naglingkod ang iba sa kanila. Walang iba doon, mga paborito mo daw. Okay? So bakit ganito ang gobyerno natin non-stop? Remember, since I started kuda-kuda coming from my puting ahas last week of January of 2022, eto na tuloy-tuloy na. Kung itong lahat ng mga sinabi natin, yung mga in-expose natin, papalitan si ganito, tatanggalin si ganito, eto ang nangyari, ay hindi totoo, I don't think na the 4,600 viewers right now will listen to me. At I don't think na Lisa Ahas at Kuting ng Norte, lahat kayo mga ginayupa kayo, ipapatake down ninyo ang Facebook page ko. Kahit binolja ko si Noynoy nung panahon niya, si Pangulong Duterte nung panahon niya, never ever, mas malupit ang mura ko kay Noynoy. Hindi makain, naalala niyo yun, palangga. Pero hindi naman na-take down ang aking page. Pero sa panahon ng taong sinuportahan ko katulad ni Kuting, hindi nila kayang katotohanan. So, pina-take down ang Facebook page ko para manahimik ako at para hindi nyo na po ako makipakinggan. Pero sabi ko nga, ang boses ng katotohanan parang tubig yan sa falls. Na harangan mo man, okay? Harangan mo man siya ng bonggang-bongga, lalabas at lalabas siya. Ngayon, ano ko sa iyo, Kuting, bakit mo na-reactivate ang counterintelligence? At sabi ko nga sa inyo, hindi pa yan lumalabas sa media. Unless kung may nabasa pa kayo, kasi ako hinanap ko. Bakit ang mga media ayaw ibalita? Okay? Bakit ayaw ibalita ang mga importanteng bagay na nangyayari sa atin sa gobyerno? Kasi ibig sabihin, kiskipay yan. Diba? Kiskepias o kiskipay parang mas maganda, kiskepias kay Lisa Smugs. Remember yung vlog natin kanina patungkol sa Inquirer? Okay? Para may dagdag akong kaalaman,
Actually, ito palang, ayon sa aking puting ahas, ito palang Paulo Prieto, na may yung head dyan sa philippinedailyinquirer.net, ay isa rin daw pulboronic. Mahilig din sa Coca-Cola. Coca-Cola yung tinitira. Eh, kaya naman pala pare-pareho sila, no? Ayon sa aking puting ahas. Okay? So, kaya pala mga bangag sila, no? Nanonood, sabi ni Grace, habang nanonood ako sa FB page, bigla na lang nag-freeze. Tapos pinastart uli ang phone ko sa Facebook. Oo nga, ginagawa nilang ano yung palangga eh. May eksena sila dyan. So question ko, sa kay, okay, never again sa mga Marcos, sabi ni Tim Kerbel. So sa tingin nyo, ano mga susunod na mga mangyayari? Ako nakikita ko talaga na hindi na aabot si Kuting. Hindi na siya makakadalawang taon. Kaya ano ba siya? Magto 2 years, di ba? Yun ang nakikita ko sa aking bolang kristal. If I were you nga, Marcos Jr., Ferdinand Marcos Jr., total, hindi ka naman talaga, hindi ka naman talaga nagtatrabaho at incompetent ka at sunod-sunuran ka sa asawa mo, pinapaikot ka ni Martin Araneta, ni Tambalustos at ni Lisa Smugs para mag-iisa katuparan nila yung pangangamkam nila sa taong bayan. So, isa kang inutil. Di ba? Bago mo pa masira, sirang-sira na. Okay? Wala ka nang mai-repair. Di ba? Kung lalo ka pang bago ka malubog, I'm telling you, sabi ko sa inyo, may power tong ballpen ko. Bago ka pa malubog ng taong bayan at makita ng buong mundo ang mga dapat hindi makita. Kasi nakikita natin siya palangga sa pulboronic video. Well, baka merong negotiation. Baka merong negotiation. Eto, sige, I'm giving you, bala na kayo mag-comprehend. Okay, I'm not giving you the exact ng aking sasabihin. Ganito kasi yan, ha? May video. Okay? May video ng pulboronic. Okay? Di ba sinabi ko sa inyo na kung ako sa'yo Kuting, bumaba ka na para hindi na ma-showing ang pulboronic video. So, yun yung nakikita ng aking bolang kristal na once na hindi maipalabas sa buong mundo ang pulboronic, may alternative. And this alternative will shock the world. Okay? Will shock the world. Hindi ko mai-elaborate ng husto, okay, ang mga eksena sa banga, but yun yung nakikita ko ngayon, okay, na yung video na sinasabi natin pulboronic, merong kalalagyan yan. Maaring makikita nyo yun, okay, maaring maipapalabas yun sa buong mundo kapag hindi nag-materialize ang mga bagay-bagay. Pero kapag nag-materialize ang mga bagay-bagay, okay? Tama ba? Pag nag-materialize ang mga bagay-bagay, pareho lang yon, di ba? Hindi nyo mapapanood ang video. Pag hindi naman, mapapanood nyo yung video. So, which is which? Anong gusto nyo mapanood? Wala naman sa akin ang power. Okay? Wala sa akin ang desisyon. Pero you'll never know, di ba? Pwede mo magbago. Okay? Bakit sobrang weak niya at kayang-kaya siya ni Smugs, sabi ni Pitbull. Ganun talaga pag walang balls. Okay, nakita nyo naman dun sa pelikula ni Direk Daryl Yap, yung Made in Malacanang, mismo ang kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, ang nagsabi doon, di ba, na mahina si Kuting, nagsuot lang siya ng uniforming pang sundalo during the time na pinaalis sila papuntang in-exile sila papuntang Hawaii, di ba? Nagsuot siya ng sundalong outfit para palabasin na siya ay matapang. Pero ang totoo, hindi naman pala. Takot nga, nadujumbag nga ni Lisa Ahas sa loob ng eroplano, di ba? Sinabi ko na sa inyo, based sa ating putingas, binato pa nga siya ng folder, natamaan siya sa ulo, di ba? Anong expect mo? Sinisigaw-sigawan mismo. Kung natatandaan ninyo, I think first quarter of the year, during the meeting, nandoon pa si Sinaida Angping, okay, sa PMS. Okay?
nandoon pa si Sinaida Angping nung sinigaw-sigawan ni Lisa si Marcos Jr. at naririnig ng mga tao. So, itong klaseng governance ng isang polboronic na kayang sigaw-sigawan ng asawa at kayang jombagin ni Lisa si Kuting sa harap ng mga PSG, he has to go. Kung hindi niya kayang tumayo ni Kuting at kaya na lang siyang saktan ng kanyang asawa, nang ganon-ganon na lang. Dapat nga sabi ko, pinasasa na siya ng PSG. Kasi sinasaktan mo ang presidenteng Kuting. So, ibig sabihin, Bongbong Marcos Jr. o Ferdinand Marcos Jr. never ever na magiging leader o magiging leader ng Pilipinas dahil sa ganitong qualities na wala siyang bayag at sunod-sunuran siya sa kanyang asawa. At the fact na hindi siya nagpapatakbo sa bayan natin, sa Pilipinas kung mahal, okay, Pilipinas nating mahal, ay dapat umalis na siya sa pwesto. Hindi lang ang pamilya niya, okay, yung Marcos family niya, minus the Araneta, yung silang magkakapatid. Okay? Basta yung Marcos, mga dugo ng Marcos. Hindi lang yun ang kanyang ipinapahiya. Ngunit ang buong Pilipinas. And I hope, Senator Amy, dahil nga yun po, ito ko sinasabi, na nakikita, alam naman ni Senator Amy yung kababuyan ng ginagawa ni Lisa at yung kanyang kapatid, alam niya yan. So, bibigyan na ba natin siya ng tanning? Binigyan ko na siya ng tanning, di ba? December 31. Pero mainit-init ang mga susunod na hakbang o pangyayari sa politika. With this counterintelligence reactivation ng DND, mga palangga, I don't think natatagal na si Kuting. Kasi tamang hinala ka na. Kung wala ka na sa kaisipan mo, tamang kaisipan, lahat pinagdududahan mo, you must go. Kasi kung maayos ang panunungkulan ni Kuting, kung hindi sila nakipag-business partner kay Michael Ma, kung hindi nila isinasama si Michael Ma, okay, na pinangalan ng smuggler dyan sa Congress, mga palangga, at isinasama pa nila sa kanila mga trip, mga kababayan, ibig sabihin, maayos sana ang Pilipinas. Kaso nakikita nyo na ito muna. Kung hindi lumalabas itong mga balita mula dito sa ating channel, na mismo ang mga polboronic manufacturer o mga nahuli na ay nakikipagsabwatan sila, hindi dapat magkakaganito ang bayan. Kaso sunod-sunod. Ayan. Michael Ma, Martin Araneta, ayan mga undersecretaries ni Kuting, kakasabwat ng kapatid niya, kasabwat ni Lisa, ayan, magkakasama sila. Ano yan? Yan po ay national threat at national sabotahe yan sa ating ekonomiya at sabotahe sa ating lahat. And also, yung vlog natin, si Ana Corda ng PNP Chief, na protector din ng polboronic ayon sa ating puting ahas, mga kababayan. So, anong klaseng government meron ng Pilipinas? Di malalang gobyerno. Di ba? Walang presidenteng, yung presidente niya, not only weak, kundi polboronic talaga. So, anong action gagawin ng mamamayan? Kailangan nyo nang buhatin yan. And the fact na now, the issue dyan sa people initiative na yan, na instead of people will decide, pero kinu-coerce na lang, pinipilit nila yung taong bayan, binabribe nila para pumirma, para sa kagustuhan nilang magkaroon ng charter change. Kasi karugtong dito sa pagkapraning ni Kuting, kasi you know what, gusto nilang i-ensure, gagawa sila ng panibagong probisyon ng batas para i-extend ang kanilang termino. Okay? Kasi dahil sa kapraningan ni Kuting, nakita niyo yung sunod-sunod na eksena, ni-reactivate ang counterintelligence, napapraning sila. Kasi what if kung matanggal sila? By whatever, means na maligwak sila. What if kung si Kuting ay yung, di ba sabi ko kanina, nagpatawas o magpapatawas, magpapagamot, kung ano man ang kanyang nararamdaman. Di ba? So pag nategi kasi si Kuting, right now, kunyari mamatay siya ngayong araw na ito, automatic si Sara ang papalit. So kumusta na ngayon si Tambaluslos? The government itself is a national threat. That's what I was explaining. Si Palangga lagi ito. Si
Rupert Maxalis, thank you Palangga. Yan ang sinabi ko kanina. So what if mamatay si Kuting ngayon? Di ba? Mabubuang si Lisa Smugs. Lahat ng ini-enjoy nilang pagnanakaw, definitely sususugin niya ni Inday Sara. So dahil kaya minamadali yung mga people initiative na yan, charter change, and meron pa silang pinalabas na ads, actually kasi send lang sa akin, kung saan ini-educate nila kunyari yung taong bayan. Ito, meron silang ads, okay? Ayan, sinend sa akin. Wala pala dito. But anyway, ang dami kasing video. Okay? Okay, yung charter change ad nila, di ba? Ayon sa ating puting si Tambaluslos ang maiksi. Ito, Ito, yan, Nakita nyo yan, di ba? Yan. But anyway, we'll i-play yan. So, minamadali nila. So, you connect the dots. Minamadali ang charter change, which is hindi naman illegal, pero yung illegal, yung unconstitutional, yung pagbabribe sa mga kongresista. At the bribe and corruption. Kasi ang pera na pinambabayad, di Tambaluslos, ay sa ating puting ahas yan, pera ng Pilipino. So, ninanakaw nila through graft and corruption, din binabribe nila sa kongresista, din binabribe din ang taong bayan para pumirma dito sa People's Initiative na to. And again, this is not People's Initiative kasi it's from the word People's Initiative, dapat taong bayan. Pero bakit kailangan bayaran nila, suhulan nila? Di ba? Bakit, sapilitan? So this is not People's Initiative, kundi Tambaluslos Initiative and Ahas Initiative. Kasi, kung pagdugtungin natin, na may nakarating sa atin na pupunta sila sa Germany at magpapagamot kung ano man ang karamdaman ni Kuting, at pinupush now, minamadali ang charter change, show nga ka na lang kung hindi mo mag-gets. At pinapa-activate ang itong counter, ni-reactivate na actually, nag-issue na ng memorandum, July 12 ang pirma. January 12, this month. Okay, birthday pala yun ni Attorney Glenn on July 12. Attorney Glenn, Chong, advance happy birthday. O, di ba, bigla ako naalala. So anyway, mga palangga, so you connect the dots. Then, kanina, dun sa first part ng video natin, na nag-upload sila ng video, kunyari 4 hours ago, pero pre-recorded 5 days ago. So, I think, napapraning na si Kuting. Bakit ka mapapraning? Bakit ka mag-iisip na may magdidisturb sa'yo? Kung ang mga taong bayan is satisfied sa performance mo. Like ako, di ba? Do you think nag-aalala ako sa mga taong trying to discredit me? Do you think worried ako sa mga taong kinakarakter assassinate ako? Never. Why? Kasi hindi naman totoo. Okay? Kasi alam ko yung totoo. Kung alam mo yung totoo sa sarili mo, hindi ka maaapektuhan kahit anong bato sa'yo. But sa case ni Kuting, bakit mo ipapaalarma itong mga ito? At bakit pinamadali itong charter change? At bakit ang dami yung sikreto? Diba? At bakit pinamadali niyo yung pagnakaw? Bakit maya-maya may nanalo sa loto? Diba? So, ang ibig sabihin, naaalarma sila. Naaalarma, nanataranta kung ano ang gagawin ninyo, bayan. Kasi ang mananaig, at the end of the day, kahit hawak nila ang power, okay, ngayon, mas mananaig ang power ninyo. Kaya nga, I'm here. I'm not gonna stop, palangga. Hanggang sa huling hininga. Alam niyo na, pinatungan na nila ang ulo ko, di ba? May hitman silang inano dito, nireport ko na sa police. Karating nata sa FBI yan. Okay, kasi connect naman yan dito eh. Bakit gusto nila akong targetin? Kung walang kwenta sinasabi ni Maharlika, bakit gusto nila akong gurgurin? Kasi tanga ka na lang kung hindi ka maniniwala na gusto nila akong i-shutdown. Dahil mismo ang dalawang Facebook page ko, only in Kuting's, in Marcos Jr. administration, 2 Facebook page. Almost like combined, more than 1 million followers. But hindi yun ang, kahit tinake down nila, hindi yun nakapanghina sa akin. Dahil I know for a fact na ang sinasabi ng mga puting ahas natin dito ay may
katotohanan. With all the documents, evidence na pinakita ko sa inyo sa mga nakaraang vlog ko, ngayon nasa inyo yan mga palangga. Tanongin niyo sarili niyo, sino ang nasa tama dito? Si Kuting ba o si Maharlika? Tanungin ko kayo na sa Pilipinas, kumusta ang pamamalengke ninyo? Mataas ba ang bilihin? Mababa ba? Kumusta ang paghahanap niyo ng trabaho? Mabilis ba? Nakahanap pa kayo ng trabaho? Tumaas ba ang mga sweldo ninyo? Kumusta ang inyong mga bakuran? May mga drogista ba? Kumusta ang, in inyong community? Kung sasabihin niyo sa akin, less than 2 years, wow, the best ang Puting, the best, ito, diba? At lalabas naman sa social media kung ano ang magandang ginagawa ng gobyerno eh. Lalabas at lalabas yun. Kaso ang lumalabas, lahat kabulukan. Lumabas na, binabribe nila ang mga tao para persahin, para pumirma sa charter change. Nasa social media age na tayo. This is the power, the goodness of social media. That's why pinatay nila o ginurgur nila ang aking Facebook page. Dito na lang tayo makakalaban, mga palangga. Diba? Dito tayo makakalaban ng bonggang-bongga at kinikitil pa nila tayo dahil mainstream media ay tahimik na. Diba? Like yung sa Inquirer. Fake news. Ang mga binalita against Maharlika, magsisend ng maglalagay ng mga link ng mga video na sinasabi, recently ko ginawa, din 2022 pa pala. So, binusalan na ni Lisa Ahas Araneta Marcos ang karamihan sa mainstream media para hindi magsalita laban sa kanyang gobyernong punong-puno ng pandorobo pambubudol sa Pilipino. Presyo ng pagkain nagmahal, pero presyo ng pulburon bumaba. Yeah, sinabi ko na yun mga palangga, di ba? Ayan. Watching from Paris, Gonzales Elena. Madam, na-miss ko yung Paris. Gusto ko tumira dyan eh. Okay? I love Paris. Panahon ni PRRD, 6 pesos ang estudyante at 8 pesos ang regular sa pamasahe sa jeep. Sabi ni Kenneth TV. Magkano na ba ngayon palangga? Hindi ako updated. Okay? Laban kasama ang bayan. Okay? Thank you palangga. So ngayon, to summarize ng pinag-usapan natin, okay? Kanina, okay, may nag-report sa atin na maaring paalis na o umalis na ang mag-asawa pa sikreto. Baka susunod na araw, I don't know, hindi sinabi sa akin kung kailan aalis o umalis ba. Ang dalawang hitad. Okay? At ang pag-reactivate ng counterintelligence kasi napapraning na sila dahil kamalapit nyo na silang buhatin. Wala namang destabilization, sila lang naman naggawa-gawa niyan eh. Ang boses ng bayan para tanggalin kayo, hindi yan destabilization. Hindi tawag dyan destabilization. To stop your evilness, to stop the corruption, to stop ng lahat ng kababuyan na ginawa nyo sa taong bayan. So hindi destab yan. Ang destabilizers, kayo sa loob ng malaki. Ikaw, Kuting, ikaw, Lisa, 10 kayo lahat dyan, 100 kayo na inapoint yung mga mambubudol, kayo ang destabilizer sa Pilipino at sa Pilipino. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!